Maging matalino kayo sa inyong pamumuhay. Magkaroon kayo ng pagpipigil sa lahat ng bagay. Ngunit huwag kayong matakot magsalita ng totoo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Dito sa lupa, sinasabi na ng Diyos sa atin dito na itong lugar na itong sanlibutan, hindi tayo taga sanlibutan. Tagalangit tayo. So transient tayo dito, dadaan lang. Ngayon sa pagdaan natin dito, meron tayong pagsasanayan. Mga paghihirap, tiisin, kadalamhatian. Magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus, man of sorrow. Katulad din ng lahat ng mga man of God. Puro mga man of sorrow. Alam nyo, masarap mabuhay sa mundo dito sa sanlibutan kung masamang tao ka. Napakasarap sa mundo pag masamang tao. Pero yung banal ka na napakawalang kwenta dito sa mundo. Kasi ang sarap ng buhay eh. Biruin mo, nung araw ako binata ako. Siguro mga age of 16. Age of 16 ako, kaanuhan na yun eh. Yung juvenile delinquency, masyadong mataas na dun eh. Mapera ako dahil nasanay ako sa sugal ng bata eh. Pagising ko pala sa umaga, alam nyo, dago na ako, maliligo na ako, nakapustura na ako. Dadayo na ako ng sugalan, ng madyungan, 44, poker. Lahat ng sugalan, pupuntahan ko na yun. Kahit may dala-dala na akong damo nun. Habang nagsusugal ako, umiitit ako sa sugalan. Napakasarap ng buhay. Tapos pagdating ng gabi, mambababae kayo sa nightclub, sa beer house. Pagdating ng linggo, sa sabungan. Monday through Saturday, sugalan hanggang magdamag. Tsaka durugan, lasingan. Ang sarap ng buhay ng masamang tao dito sa mundo. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos at Kristiyano, nako, katulad ka ni Lot, umaalis sa Sodom at Gomora. Ayaw ni Lot, sabi niya. Grabe itong lugar ng kasamaan ng mundo, Sodom at Gomora. Aalis tayo dito. Tinulungan sila ng anghel, nakaalis, di ba? Pinugsa yung Sodom at Gomora. Kasi ang buhay natin dito, alam nyo, sa simula pa lang, Old Testament pa lang, sinabi na ng Diyos kay Solomon na magsasanay tayo sa kahirapan. Ecclesiastes 1:13. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. So merong mahihirap na bagay pala tayong dadaanan sa lupa para masanay. Bakit kailangan dumaan sa paghihirap at para makagawa ng pagtitiis? Kasi kung hindi ka dadaan sa hirap, hindi ka matututo magtiis. Pag natuto kang magtiis, susundin mo pa rin ang kalooban ng Diyos. Magkakaroon ka ng sakdal na gawa, perfect. Yun ang paraan ng Diyos. So, hindi pwedeng iwasan to. Kasi makitid ang daan, makikot ang pintuan eh. Doon sa masasama, malawak ang daan doon eh. Kasi pag masama ka, pwede ka dumaan doon. Bakit? Pwedeng dala-dala mo yung 3 mong kabet. Di ba? Dala-dala mo yung mga manok mo sa sabungan. Dala-dala mo yung 3 sakong cocaine. Maluwag ang daan eh. Pero doon sa makipot na pintuan, ikaw lang ang eksakto doon. Makitid pa yung daan, si Kristo yung daan. Eksakto lang. Parang yun sa mga gymnastic beam, na isang diretso lang doon ka dadaan. Napakahirap. Kaya ang ginawa ng Diyos sa mga manogad, pinadaan sa hirap. Para matutunan ng pagsunod ng pagtitiis. Mag-sample tayo sa Old Testament. Si Jacob, tuso. Pero napakahirap yung dinaanan ni Jacob. Sa circle of the family pa ang mga kalaban niya. Di ba ang unang naging kalaban niya si Esau? Kasi nga, niloko niya eh. May atraso siya, kapatid na yun. Sumunod, ang nanloko sa kanya, yung father-in-law niya, si Laban. Niloko siya. Ang gusto niya maging asawa, si Rachel. Sabi nung, sige, maglingkod mo na 7 years. Tapos, after 7 years, naglingkod. Ang ibinigay si Leah. Sabi niya, dinaya mo ko. Ganito costume sa amin eh. 7 years pa, magiging asawa mo na si Rachel. Kung gusto niya si Rachel, nagtiis siya 7 years.
O di ba? Talaga napakalungkot ng buhay ni Jacob. Tapos dinaya pa siya. Gustong kunin yung kayamanan niya, yung mga kambing niya, yung mga tuba niya, yung alaga niya. Buti na lang, binibigyan siya ng Diyos ng paraan. Ang sabi nila, kasi mas marami yung walang pachi-pachi eh. Sabi nung biyana niya, lahat ng walang dads o pachi-pachi akin eh, ang dami nun eh. Sa kanya, kakatiting ang papayat pa. Ang ginawa ni Jacob, tinuruan siya ng Diyos. Pag nagme-mating season yung mga may pachi-pachi, nilagyan niya ng pachi-pachi lahat ng bakod. Pag nagme-mating season, ang nakikita ng mga para bang yung naglilihi. Kung ano yung nakita, dumami yung pachi-pachi. Naku, nung aalis na sila, ayaw pumayag ni Laban, hindi pwede. Pinatakas na siya ng Diyos. Doon siya nakipagpunyagi sa anghel ng panahon na yun. Hindi siya pumayag na hindi siya pagpalain. Pinagpala, natalo niya yung anghel. Pinagpala, gusto niya blessings eh. Ibinigyan siya, pero kailangan maghirap ka. Tinira yung niya, yung hita. Napilay siya, na-stroke. Naghihirap siya para mag-rely na lang siya sa Diyos. Okay ka mo? At saka ito pa ang isa pang nakakalungkot na bagay kay Jacob. Niloko siya ng mga anak niya. Di ba sinabi na patay na si Joseph na lapahan ng hayop? Ito ebidensya, yung damit na paboritong binigay mo, ayan, puro dugo. Pero hindi yun ang plano ng Diyos eh. Nakarating ng Egypt, alam niya na istorya niya. Kita niyo yung mga persecution, saka yung gumagawa ng masama, nasa circle of the family, circle of friends. O hindi, si David, circle of family. Sino kalaban ni David? Si Absalom. Poging-pogi yun, para anghel yun. Ang ginawa ni Absalom, nagrebelde, ibinaksak yung kaharian niya. Siya ang nag-ari. Kinuha pa yung mga asawa niya at nag-display pa ng yung tablado. Pinakikita sa buong bayan, nakikipag-sex siya doon sa asawa ni David. Gaanong paghihirap ang inabot ni David. Tapos, bago pa yun, yung umpisa niya, kay Saul, lagi siyang pinapatay. Pero inililid siya ng Diyos. O sino pa ang mga man of God? Ang grabe, si Job. Si Job ang pinakagrabe, he cries. Araw-araw umiiyak to. Ibigay mo, wala namang kasalanan. Wala nang gawang kasalanan. Tapos dahil parusahan ng gano'n, namatay lahat ng anak. Mamatay lang nga ang isang anak mo eh. Nahapdi na yun eh. Lahat pa ng anak. Tapos nagtira ng isang asawa, kalaban pa. Persecuted pa siya. O sumpahin mo na yung Diyos mo. Pinuhin mo, bait mo, wala kang ginagawa, ganyan. Sumpahin mo na. Tapos meron siyang 4 na kaibigan. Sinisisi pa siya. Circle of friends and circle of family mga kalaban. O isa pang sample, si Jesus Christ. Sino ba nagpapako sa kanya? Kababayan niya. Hometown pa niya. Israelita. Sino ba ang nagkanulo sa kanya? Apostol niya. Di ba? Nasa circle of friends and family ang mga kalaban. Napakadaming kapighatian dinaanan. Tapos pinurusahan pa na pinurusahan. Sino pa? Manapakarami kong isay. Gusto ko lang bigyan ng emphasis sa inyo na ang man of God dadaan sa hirap. Kasi yan ang sabi ng Panginoon eh. John 16:33. Pag dumadaan kayo sa ganyan, matuwa ka. Mapalad ka. Bakit? Nasa iyo ang Diyos. Yan ang confirmation, nasa iyo ang Diyos. Ano ka? Dumadaan ka sa pagsubok, sa hirap, kapigatian, persecution. Mapalad kang umiiyak ngayon sapagkat tatawa ka. Blessed are you na pinay-persecute sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kasi ito sabi ng Panginoon. Nung Old Testament, sinabi na ng Diyos kay Solomon, na napakaraming hirap natin dadaanan na kailangan pagsanayan. Pagdating ng New Testament, ito naman nasabi ni Kristo, ang bagay na ito sinasabi ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan nyo ang inyong loob aking dinaigan sa sanlibutan. Faith. Yung pananampalataya sa Panginoong Yesus, nadaig na natin ang sanlibutan. Siya yung ulo tayo yung katawan. Kung ano yung dinaanan ng ulo, yun ang dadaanan ng katawan. Pakiyan ng mga electric ang pakitapat mo ng konti rito. Inikikot mo lang na konti. O kaya, sige, pwede na yan. Salamat. So, balik ulit tayo sa pag-iir. Kita mo nga, konting pawis lang hindi na makapagtiis. Ganun ang tao.
Ako, sample, tinan mo, konti pawis lang, hindi makapagti, kailangan electric fan. Pero, buti na lang kamo, may Holy Spirit. Binigyan tayo ng mahabang pagtitiis. Kasi kapag hindi ka dadaan sa pagsubok, sa mga kahirapan, hindi ka magtitiis eh. Bakit? Ayun na sabi ng Diyos eh. Basahin natin. James 1:1-4. Bakit hindi pinayagan ng Diyos ang Israel na makapunta sa Promised Land within 1 week? Ayon sa mga scholars, 1 week lang nasa Promised Land na dapat eh. Eh bakit inabot ng 40 years? Kailangan subukan. Kailangan dumaan sa paghihirap. No pain, no gain. Hindi pwedeng bibigyan ka ng kaligayahan ng walang kahirapan. Sabi nga ni Mang Noli eh. Nakalimutan ko yung sinabi ni Mang Noli no. Pag walang hirap, walang sarap. Pangit yung words na ginamit. Hirap sa pagmundo eh. Dapat no pain, no gain. Kung hindi ka dadaan dito sa mga kahirapan pagsubok, hindi ka maluluwalhati ng Diyos. Kasi kailangan yun ang proseso ng Diyos eh. Para makasunod ka sa kalooban niya, dadaan ka sa pagsubok, mahirap. Makitid na nadaan, makipot na pintuan. Para masunod mo yung Word of God, dadaan ka sa kahirapan. Tignan mo si Job, nasunod niya lahat ng Word of God. Hindi siya nagsalita ng anuman laban sa Diyos. Tinanggap niya ng mapayapa ang lahat ng bagay. Pero napakahirap nung dinaanan ni Job. Ganun na lang ang lungkot ng Diyos kay Job. Pero kung mo alam ng Diyos, kaya ni Job kasi alam niya yun eh. Kaya nga sabi niya kay Satan, sige, kilala ko yan si Job eh. Sige, alam niya, kaya ni Job. Ganun din tayo. Walang pagsubok o hirap na hindi natin kaya. Naglagay na ang Diyos ng solusyon. Kasi kita na ng Diyos kung sino sa atin ang totoo, na magtitiis talaga. Pero kailangan dumaan sa proseso. Hindi pwede, hindi ikaw mo katulad nung sinabi niya, niluwalhati na tayo. Oo, glorify tayo pagdating ng araw, pero dadaan tayo sa proseso. To prove. Kasi hindi mo maipoprove ang isang bagay kung hindi dadaan sa proseso. Di ba? Kagaya ng alak, kailangan ma-improve mong alak na dadaan sa proseso, may distillery yun. May fermentation yun, lalagyan ng bacteria yun, kung ano, o alak yun. So, ganun din tayo. Basahin ko sa inyo, ha? Ano may proseso. James 1:1-4. Mga kapatid ko, ano yung mga buong kagalakan kung kayo nahuhulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, yung pala purpose eh. Susubukan ka, dadaan ka sa kahirapan, maaaring magkasakit ka ng malubha. Katulad ko, sinubukan ako, nagkasakit ako ng malala, stroke ako eh. Hindi lang yun, nilagyan pa ako ng katakot-takot na sa... At hindi lang yun, ginawang bakal pa yung kaliwa kong paa. At hindi lang yun, nilagyan pa ako ng arthritis at osteoporosis. Nagkaroon pa ako ng retinopathy at saka neuropathy. Puro may pati. Pero, di ba, last man is standing pa rin, di ba? Alive and kicking, di ba? Because of God. Because of faith. Kapag nananampalataya ka sa Diyos, kaya mo lahat ng bagay. Pag kinaya mo, sabi ng Diyos, kung kaya mo lahat ng bagay, may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. So sa pagsubok na yan, sabihin mo na sa sarili mo, Lord, kaya ko to. Sabihin ng Diyos, kaya mo nga. Pero pag sinabi mo, Lord, hindi ko to kaya, sabihin niyo, hindi mo nga kaya. Kasi kung ano lang ang sinabi mo, yun ang sasabihin ng Diyos. Pag sinabi mo sa Diyos na, Panginoon, malakas ako ha, sasabihin ng Diyos sa iyo, malakas ka. Lord, mahina ako. Mahina ka. Kasi that is your faith eh. You are what you think eh. Kung ano yung sinasabi mo, yun ka. Kung ano yung iniisip ko, yun ka. Kaya we have to think God. We have to think na we have the mind of God. Word of God. Kasi kapag nasa iyo ang Word of God, that is your mind, perfect yan eh. Tagumpay ka na sa lahat ng bagay. Pero kailangan dumaan sa pagsubok para magkaroon ng pagtitiis. At pabayaan ang inyong pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Perfect work. Ano yung perfect work? Word of God. Susundin mo na yung paraan, Word of God. Upang kayo'y maging sakdal at ganap. So perfect. Perfect ka. At ganap ka, sakdal ka. Pag nasunod mo Word of God, perfect ka. We become perfect and good if we obey God's Word. Romans 7:12.
Kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos, banal, matuwid at mabuti. O bakit ka naging perfect? Kasi ang perfect lang Diyos eh. And the Word of God is perfect. Ang sabi, ang pautusan ng salita na Diyos, banal, matuwid, mabuti. So naging banal ka, matuwid, bakit? Nagawa mo yung Word of God. Ba't mo nagawa? Nabigyan ka ng pagtitiis. Saan galing yung pagtitiis? Sa pagsubok sa iyong pananampalataya. So yun ang purpose. Kita mo nung subukan si Job. Kita mo naman, dinoble ng Diyos ang pagpapala. Yung 1,000 niyang baka, 2,000. Meron siyang 7 anak. Nagkaroon ulit ng 7 anak. Yung katakot-takot niya mga tupa, kambing, baka, dinoble yun. Tapos binigyan pa siya ng kayamanan, mga ginto. Inilagay sa puso ng mga tao, mag-offering ng ginto sa kanya. Naging napakayaman pa niyo. Pumasok pa siya sa langit. So ano pa, mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo tungkol sa mga kahirapan ng tao na nagtagumpay. Kasi ang kailangan kasi natin, yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Pag lubos kasi pagtitiwala mo sa Diyos, dun sila siya malulugod. Kasi ang Diyos hindi gagawa pag wala kang pananampalataya. Nalulugod siya sa sumasampalataya. Hindi ka sumasampalataya, paano malulugod ang Diyos? Kahit magaling ka pa. Bibigyan ko kayo ng isang sample na, yung sample na pananampalataya, si Pedro. Di ba nakita ni Pedro si Jesus rin, naglalakad sa tubig, sa dagat? Sabi ni Pedro, Panginoon, punta ako niya. Liga, punta ka. Nandun yung faith niya, di ba? Nandun yung pananampalataya niya. Lakad siya. Impossible yun eh. Kasi ang molecules ng tubig, maluwag eh. So kapag tinapakan mo tubig, sushoot ka agad yung yung paa mo doon, maluwag ang molecules nun eh. Sana kung ang molecules ng paa natin mas maluwag dun sa hindi papasok yun. At tulad ng langis. Ang langis, hindi papasok sa molecules ng tubig. Sa ibabaw lang siya. Magkaiba sila ng molecules eh. Miski yung dagat, yung Atlantic Ocean at Pacific Ocean, magkaiba molecules nun. Hindi nagsasama yung dalawang yun. Magtataka ka doon. Pero ano nangyari? Nung mawala yung faith ni Pedro, di ba lumubog siya? Pero nung lumubog siya, dahil nandun yung faith niya, ano ba ginawa niya? Sinubukan siya ni Kristo, lumubog eh. Lumubog sila naman siya sa dagat ng kahirapan, kabigatian. Pero ano ang naging aksyon ni Pedro? Di ba sabi ni Pedro, Panginoon, tulungan mo ako. Bakit Panginoon, tulungan mo ako? Hindi siya umasa sa sarili niya. Bakit? May faith na siya eh. Kasi nakalakad na nga siya eh. Proven eh. Proven totoo ang Diyos eh. Sinabi niya, lumakad ka. Hindi naman nakalakad siya. Pero nung mawala ang faith niya, nagkaroon siya di ba lumubog? Pero nung mabuo ang faith niya, sabi niya, tulungan mo po ako. Hindi tinulungan siya, kinuha siya ng Panginoon. So ganun tayo, minsan lumulubog tayo. Pero continue and faith, hindi naman lagi nakakalakad tayo sa ibabaw ng problema. Ng dagat ng problema. Hindi. Lumulubog din tayo sa problema. Pero pag lumubog ka, ano dapat ang action mo? Ano dapat, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi yung aasa ka sa sarili mo, huwag kang umasa sa sarili mo. Kaya sabi ko kay Sandy, huwag kang umasa sa mga kamag-anak mo o sa tao. Mabibigo ka. Umasa ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Kasi mayroong mga anak ng Diyos dito sa mundong ito, natutulog sa iyo ang iglesia. Sa mga kamag-anak mo, tatanggap ka dyan ng kakarampot. Sasabihin ka na kung ano-ano. Sasabihin sa'yo, kaya ka lang naman nakakakumusta dahil hihingi ka ng tulong eh. O ayan nga, sa'yo 100. Sa iglesia, libo-libo tatanggapin niya sa iglesia. Bakit? Generous ang God. Susuplayan ka, kayo sa tao. O kahit na sinong tao pa, kahit magulang nyo, kapatid nyo, asawa nyo, sa Diyos lang lagi ang pag-asa. Kasi pag umaasa ka sa Diyos, nagagalak ang Diyos. Excuse me. Pag nagagalak ang Diyos, gagawin niya yung pananampalataya mo. It is done unto you as you believe. Kasi pag hindi ka sumasampalataya, hindi gagawa ang Diyos. Hindi ka naniniwala eh. Paano gagawa? Pero once naniwala ka, gagawa siya. Kasi pag nakita ng Diyos, buo ang pagtitiwala mo sa Kanya, gagawa siya. Alam nga naman sinabi niya, hindi niya gagawin. Gagawin niya yun. At yung pagtitiis na gagawin natin dito sa lupa, alam nyo, uncomparable. Sabi sa Romans 8:18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitubag sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin.
So hindi pa pumasok sa puso ng tao, hindi pa narinig ng taingan ng tao o nakita ng tao ang inihanda na yun doon sa nagsisiibig sa Kanya. So pagdating natin doon sa langit, may surprises. Puro surprises. Kaya magtiis ka lang na magtiis sa lupa kasi uncomparable yung bibigay ng Diyos sa atin. Kaligayahan talaga. Hindi nga natin maiisip kasi hindi pumasok sa isip eh. Doon lang natin marirealize yun pag nandun na tayo. So ang target mo ngayon, makapasok sa langit. Para makapasok, pumayag ka doon sa mga pagsubok ng Diyos. Tiisin mo lang. Tiisin mo lang ang tiisin. Ang dali lang naman magtiis eh. Pag sanay ka na magtiis, makakapagtiis ka na lagi. Kaya sabi ng Diyos, ano itong binigay ng Diyos sa tao upang kanyang pagsanayan. Kasi pag sanay ka na, tinan mo sa boxing, nagpapa-exercise si Manny pa, nagpapasuntok sa tiyan, di ba? Para magkakalyo. Para pag nasuntok sa tiyan, hindi na masakit. Kaya na. Ewan ko lang kung nagpapasuntok sa mukha. Hindi naman pwede magpasuntok. Kakapalang mukha. Pag mukha pinasuntok, kaya masuntok sa mukha. Wala naman ako nakakita nag-boxing na nag-practice na nagpasuntok sa mukha. Puro tiyan lang, di ba? Puro tiyan lang halos. Kasi ano to tiyan eh, pwedeng gulpihin eh. O mga kapatid, tayo sa boxing. Let's tayo kita ko dyan. Gusto ko magbasa sa inyo ng isang talata na ang Diyos hindi tayo pababayaan kailanman. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupay-bay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka, aking aalalayan ka sa kanang kamay ng aking katuwiran. So huwag kang matakot. Kahit ano nangyayari sa iyo, cool ka lang. Sabi ko nga, kasi pinuntahan ko si Peli, si Lito kahapon eh. Nagdala ako ng mga prutas. Si Peli pala, hindi na nakapagkakakain, di natamad kumain. Sabi ko, kahit puro tubig, prutas lang kainin mo, okay na yun. Eh, dinilayan sa namin ni Lito. So, sabi ko, alam niyo yung pagsubok, talagang dadaan sa atin yung pagkatiis at paghihirap. Pero just let go. Hayaan mo lang let go. Kasi ang daming evil thoughts papasok sa iyo. Yan ang style ni Satanas, maglagay, takutin ka. Maglagay ng masasamang kaisipan sa isip mo, patay ka, mamamatay ka na. Yung cancer mo, hindi na magagaling yan. Mamamatay ka na. Ikaw naman, pag in-entertain mo yun, eh, gana ko. Sabi ko, just let go. Parang bagyo lang yan eh. Di ba pag bumabagyo, dadaan lang naman yan eh. Di ba daanin mo yung bagyo, huwag ka sumama sa bagyo. Hayaan mo bumagyo. Maaaring matanggalan ka lang naman ng bubong. Masira yung mo, isami mo. O yun nga, minimal ang damage. Tadaan lang naman yan eh. Kahit yung tao ang kakilala mo. Halimbawa, nakaupo ka, dumadaan sa iyo, di ba? Baka kakilala. Pwede mo namang hindi batiin yun eh. Pwede hindi mo tanguhan. Hayaan mo lang dumaan. Ganyan ang problema, ganyan ang pagsubok. Dumadaan na, huwag mong tambayan. Kasi pag tinambayan mo yan, naku, maghahanap ng tropa yan. Pag naghanap ng trauma, maglalasingan yan. Naku, pag naglasingan yan, mag-aasawa yan. Naku, magkakaanak pa yan, magkakaapo pa yan. Eh kung pinalampas mo, hindi nakakaabot doon. So lahat ng evil thoughts, lahat ng mga kahirapan, kadalamhati ang dumadaan sa atin, just let it go. Ignore the devil and the devil shall flee. Hindi, magsasawa yan, titigil yan. Tingnan mo si Jesus Christ. 3 beses na tinukso ni Satanas, di ba? Hindi siya nakatagal, takbo siya eh. Inignore siya ni Kristo, puro word of God lang sinabi ni Kristo sa kanya. Di ba? Alam niyo yung mga pagsubok na yun. O ayan, gutom ka na eh. Ayan yung bato oh. Gawin mo tinata. Biruin mo, kung yung bato na yun, gagawin mo tinata. Kada kakagatin mo, maiisip mo, bato yun. O, eto, nasa akin na lahat ng kayamanan na yan. Sambahin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo. Isa lang ang sasambahin mo, ang Diyos lang. Dinala sa, sa highest temple doon, sa temple ni Solomon. Magpatihulog ka. Di ba sabi ng Diyos, aalalayan ka ng mga anghel? Hindi masusugatan kahit sa ako mo. Do not test the Lord your God. Takbo si Satanas. Napakaraming pagsubok na ginawa ni Satanas. Tukso pala. Hindi nga pala gumagawa ng pagsubok si Satanas, tukso. Ang Diyos hindi nanunukso. Nagbibigay siya ng pagsubok. Si Satanas nanunukso yan. Tutuksuhin ka. Pero kapag ikaw nagtagumpay sa tukso, pinagpala ka ng Diyos. Sabi sa James 1:12.
So sa lahat ng dadaan sa buhay natin, mga kahirapan, kapigatuyan, natural sa Kristiyano yan. Hindi natural yan sa anak ng demonyo. Ba't susubukan ng anak ng demonyo? Subok na yun. Diba? Alam mo, anak ng demonyo, ay ba't mo susubukan? Anak ng demonyo. So yung anak ng Diyos, yung tinawag ng Diyos, susubukan ng Diyos to prove yourself. Para sa iyo yan, hindi para sa Diyos. Prove yourself worthy of your calling. So para ma-prove yan, susubukan yung faith mo. Pag sinubukan yung faith mo, gagawa ka ng pagtitiis. Gagawa ka ng saktan na ka. Wala kang perfect ka. So ito mangyayari sa James 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya itatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa nagsisiibig sa kanya. Tatanggapin yung eternal life. Biriin mo, eternal life. Imagine mo yung eternal life. Kasi pagdating sa langit, may mga bahay dun eh. Sabi ng Diyos dun, in my Father's house, there are many mansions. Hindi natin alam, baka makakatulad ng SIM card yun. Yung SIM na nilalaro sa computer, gagawa ka ng sariling bahay. Si Daniel, sanay na sanay dyan yung anak ko eh. Kaya nasanay sa lahat ng bagay ito eh. Nagbuhay mayaman siya sa Dasim eh. Kaya sa totoong buhay, Dasim din ang ginawa niya. Kaya ang pangalan niya si si Gastucci, Bilmoco, Gastucci, Waldas. Nasanay siya doon sa Dasim. Ganun tayo, balay nyo ganun. Kasi lahat tayo may originality. There are many mansions dun eh. You can create anything. You are like that. You can create. Gagawa ka ng sarili mong design ng bahay. Tapos sa puno ng buhay, kakain tayo every month. Bilhin mo, every month, iba-iba bunga nun. Wala tayong gagawin ito, kundi magkwentuhan, magsaya, magtawanan, kumain ng puno ng buhay. Tapos balikan doon sa kwarto mo. Kung ano yung ninanasa ng puso mo sa lupa dito, higit doon. Kasi dito, pag nakakita tayo ng mga style hotel ng 5 star, ang ganda. Yung CR nga lang ng 5 star, ang ganda-ganda, di ba? Ito naman, hindi naman tayo iihilan doon. Wala na, siguro comfort room doon, puro kwarto lang yun. Tsaka receiving area. Ito yung aking pananaw lang ha. Malay mo, yun ang gawin ng Diyos sa atin. Bigyan tayo ng karapatang gumawa ng bahay. Di ba? Amazing yun. Mag-imagine ka, gagawa ka ng bahay mo, doon sa langit. Lahat ng design mo. Eh may garden din doon. Mayroong river, mayroong daan, may gold. Tapos pader, napapalibutan ng mga gems. So, kung mag-i-imagine ka sa langit na mag-i-imagine, masarap mag-imagine eh. Kaya ang isip mo, ilagay mo na, kung gusto mo mag-imagine, imaginein mo na lang yung titira mo sa langit. Huwag kang mag-isip ng mga problema. Pag dumadaan ng problema, ay di habang dumaan. Huwag mong tawagin. Pag tinawag mo yan, pupunta yan. Pag pumunta yan, ako, hihinga ka ng pera niya. Hayaan mo lang, lahat ng masasamang bagay, lahat ng kahit nga anong bagay dumaan sa isip mo, huwag mo na lang intindihin, just let it go. Magkaroon ka na lang ng kapayapaan. Kaya ako minsan, pag gusto ko maging mapayapa, alam niyo, ini-imagine ko yung napanaginipan ko kasama ko si Brother Manny sa malaking bato. Isang malaking bato sa dagat, kaming dalawa lang ang nakaupo doon. Eh, ang lakas ng simoy ng hangin. Ang ganda ng sunset. Ang sarap doon sa lugar na yun, ang lamig. Payapang-payapa kami ni Brother Manny. Sabi ko kay Brother Manny, parang payapang-payapa yata tayo dito ah. Sabi niya, oo Larry, yan lang ang gagawin mo lagi. Sa lahat ng sandali ng buhay mo, lagi ka lang maging mapayapa. Kaya bumabalik ako doon. Pag gusto ko maging mapayapa, babalik ako doon sa napanaginipan ko yun. O kaya pagiging bata ako. Bumabalik ako sa pagiging bata. Nung nasa bukid ako, yung Golden Meadows. Makikita mo kasi yun yung palay kapag yung hinog na. Kulay gold yun eh. Kaya ang lakas ng hangin sa bukid eh. Parang halo ng dagat yun. Babalik ako doon sa pagiging bata. O okay na naman ang feelings ko. O kaya, mauupo ako sa table, maglalaro ako, pakikinggan ko yung Helpless ni Neil Young. Ang ganda ng spirit ng instrumental kanta na yun. Dinadala ako sa kapayapaan nun. Hindi ko mo unbeliever yung gumawa ng wala na sa Diyos yun. Hindi, artist yun eh. Nung gawin yun, binigyan ng Diyos ng spirit of peace yung kanta niya. Hindi mo dapat i-judge sa mga kanta ng mga artist yun eh. Eh, ang Diyos, artist yun eh. Creator ang Diyos. Kaya ka sa langit, mag-aawitan tayo
we will sing a new song. Magkikreate ang Diyos ng bagong kanta. Sayang lang si Lucifer eh. Si Lucifer sana magkukondak ng biggest worship doon sa langit, sasambahin ng Ama. Kaso wala na eh. Nahulog na siya. Naging demonyo na siya. Sayang siya. So, ewan ko, sino kaya papalit doon? Si ano naman kasi, si Michael naman, ano yan eh, pang-battle yan eh. Prince of Israel yan eh. Si Gabriel naman, messenger yan, tagal lang na message yan eh. Ewan natin, kung ano gagawin ng Diyos, kung sino magkukontak na. Ang importante, pagdating sa langit, magwo-worship lang tayo na magwo-worship. Kasama no Seraphim, tsaka ng Opanim. Yun ang tanong ko talaga dun eh. Hindi ko lubos maisip yung Opanim. Yung Opanim kasi merong isang malaking mata na puro wheels. Tapos yung mga wheels, puro mata rin. Naisip ko tuloy yung one eye. Yung ng style na ginaya ni Satanas. Yung isang mata lang ng New World Order. May tinatawag sa kanila. One eye ano ba yun? Kalimutan mo yung isa Satanas na yun. Manggagaya siya. Palagay ko itong ginaya yun sa Opanim eh. Makikita niyo yung mga Illuminati, di ba may triangle, tapos may mata. All-seeing eye. Tapos naglagay sila ng mga branches ng all-seeing eye. Google, Instagram, Facebook. Nung una, di ba, puro all-seeing eye yan eh. Yan na nagmo-monitor sa buong mundo. Naka-record lahat ng tao sa buong mundo dyan. Eh lahat ng tao nakandyan eh. 3 years old pa nga lang, may Google na. May Facebook account na. 3 years old pa lang ha. Kaya ang mga bata hindi nakakapaglaro ng normal eh. Hindi katulad namin. Masaya yung bagiging bata namin. Lumaki kami sa bukid. Ang sarap nung pag binabalikan ko yung kabataan ko, ang sarap. Binabalikan ko yung naglalaro kami sa bukid, lumalangoy kami sa ilog. Eh kaso kabutik na ako malunod. Kaya tinabad na akong pumunta. Nagkaroon ako ng phobia sa tubig eh. Lumangoy ako, nag-iisa ako, kamuting na ako, buti ka mo, yung burak, hindi malalim. Nakapaglakad pa ako, hanggang dito na sa bibig, takot na takot ako. Mula na, ayoko nang lumangoy. Kaya ako, para lang ako matutong lumangoy, pag malulunod siguro ako. Hindi ako marunong lumangoy. Langoy aso lang ang alam ko. Kaya mga kapatid, balik tayo dito. Babasa pa ako ng isang talata sa inyo na mabisang talata. Philippians 4:12-13. Kasi yung lubos na pagtitiwala natin sa Diyos, yun ang pinaka-importante sa lahat. Basahin natin itong Philippians 4:12-13. Marunong akong magpakababa. Marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim na maging sa kabusugan man, maging sa kagutuman. At maging sa kasaganaan man o maging kasalatan man, ang lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. In whatsoever state I am, therewith to be content. Natutunan daw ni Pablo. Kasi si Pablo, dala-dala niya ang trabaho niya. Tent maker to eh. Eh pag mayroong magpapagawa ng tent, di kikita siya. Eh may pambili siya ng pagkain. Eh wala pa naman time set offering nun eh, mga panahon na yun eh. Puro support, tulong-tulong lang, mga gulay-gulay, mga kung ano-ano. Eh, tent maker siya, so nagkakapera siya. Eh, pag walang gagawin niya, di wala siyang pera. Fasting. Kaya sabi niya, natutunan ko sa kagutuman, fasting. Sa kasaganaan naman, pag marami siyang pera, sagana siya, bibili niya lahat ng mabubuting pagkain. Kaya sabi niya, natutunan ko eh. Dumaan siya sa mga ganitong kahirapan. Ginulpi din siya, 30 siyang pinalo, tinadyakan, ginulpi. Natiis niya lang yun, kaya sabi niya, walang katumbas at comparable yung pagtitiis natin sa lupa. Kaya ang ginawa naman ng Diyos, tinesting siya. Nag-sample sa kanya, dinala siya sa third heaven. Sabi niya, may nakikilala ako sa tao. Hindi ko alam kung nasa katawan o hindi. Dinala to sa ikatlong langit, nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin ng tao. Nakarinig si Pablo doon ng mga sekreto ng Diyos na hindi naman pwede sabihin, kaya hindi niya sinabi. Pero sa langit, malalaman natin yun. Ano ba sinabi sa iyo, Pablo? Ng Diyos nung dalhin ka sa langit. Yung 7 kulog, ano ba sinabi doon? So sa langit na yun. Pero importante, maligtas muna tayo. Sabi sa 1 Timothy 2:4.
na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So ang ibig ng Diyos, ng Ama, maligtas lahat ng nilikha niya. Kasi biruin mo, responsibilidad niya yun eh. Nilikha niya, nakasama si Kristo at Espiritu Santo. Nilikha ng Diyos ang tao. So nilikha mo yan, hindi naman gusto na tao likhain siya. So responsibilidad mo yan. Para magkaroon ng katarungan, nilagyan ng free will. Ano ang main purpose? Bakit nilagyan ng free will? Kasi alam ng Diyos lahat ng future event, alam niya mangyayari. Pag nilagyan niya ng free will, alam niya kung sino yung tatanggap sa kanya at hindi. Ay naalaman na niya kung sino yung tatanggap. Tayo yun, lahat ng mga anak ng Diyos. So isinulat niya sa aklat ng buhay. Predestined na yun. Ngayon yung hindi tumanggap sa kanya, alam na rin niya yun. Kaya yun, mga pupunta sa impyerno. Kaya yung iba, yung ubod na sama, kalahati pa lang ng nakatakdang kamatayan, patay na agad. Hindi naman pupunta sa langit yun eh. Alam ng Diyos yun eh. Nakita nyo yung sabi sa Bible, yung mababaksik na tao, hindi pa aabot sa kalahati ng itinalagang buhay sa kanya. Kasi ang Diyos nagtatalaga ng araw ng kamatayan ng tao. Pag nagtalaga siya ng araw ng kamatayan, siya rin na magpapasya kung mamamatay yun o hindi. Kasi kung yun matatakotin sa Diyos, pwede niya pahabain. Example, si Hezekiah. Si Hezekiah, nilagyan ng cancer niya ng buhol. Sabi sa kanya ni Isaiah, mamamatay ka na. O ano sabi ni Hezekiah? Pag-pray mo ko sa Panginoon. Magsisi ka, sabi ni Isaiah. Nagsisi si Hezekiah. O ano ginawa ng Diyos? Nakita ng Diyos pagsisisi. Sabi ni Isaiah, hindi ka pa mamamatay. Nakita ng Diyos ang takot mo sa Kanya. Nakita ng Diyos ang pagsisisi mo. Binibigyan ka pa ng 15 years. Mabubuhay ka pa. So kapag natatakot sa Diyos, nagpapalaon ng buhay, sabi sa Bible. Pero yung masamang tao, patay ka agad. Yung masamang damo, patay agad. Pag tinakda ka, halimbawa, 50 years old, mamamatay ka. Itinakda ka ng Diyos. Iubod mo na sama. Perwisyo ka sa taong bayan. 25 years old pa lang, patay ka na. Ngayon, pag nakita naman ng Diyos na matatakotin ka talaga, sumusunod ka sa Kanya, pahahabain ng Diyos ang buhay mo. Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon nagpapalaon ng kaarawan. Ngunit ang taon ng masama ay mangangaunti. O, kita mo ha? Kasi kung hindi bibigyan ng free will ng Diyos, magiging robot lang ang gagawin niya. Eh, ang robot, ano ba magpapasaya sa robot doon? Pindutin mo lang yun eh. Katulad ngayon, ang dami ng ginagawang robot, di ba? Ewan ko, barkada na yata ng mga Japanese people, yung mga anak nila, barkada, robot. Alam niyo ba, yung AI na yan, ako, mag-aaral yan, magtatagong pa yan. Darating ang panahon, ang restaurant, wala nang waiter. Ang magse-serve na dyan, puro mga AI na. Puro robot na yan. Pipindutin mo lang o orderin mo, dadalhin na sa iyo yan, ganyan. Yan ang mga future events. Ang nakakaawa, mawawalan ng trabaho yung iba. Kasi papalitan na ng mga robot ng AI yan eh. Malapit na yan eh. Nape-perfect na nila yung AI. Nalalagyan pa nila ng emosyon. Ano yung robot nalalagyan ng emosyon? Nakita ko nga sumampol eh. Sabi niya, are you angry? What is angry? Pinakita ng robot yung angry. Yung expression ng angry. Are you sad? Pinakita. So may emotion. Nape-perfect na ng mga scientists. Ang gagaling nila. Ang karunungan ng tao sa huling araw, lalago ng lalago. Kaya kitang-kita na natin yan eh. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos para masigurado kaligtasan natin, dumadaan tayo sa pagsubok. Para malaman naman kung totoo ka o hindi. Sabi sa Deuteronomy 8. Deuteronomy 8:2. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatdubay sa iyo ng Panginoon mo Diyos nitong 40 taon sa ilang. Kasi pag sinabi mong 40 years, perfection of time yan. Basta sinabi 40, perfection of time yan. Kabuuan ng buhay. Katulad nung ginawa ni Jesus, 40 days siya, di ba? Na bago umakyat sa langit. Yun yung fulfillment na tatapusin niya yung perfection ng 40 days. Ang ginawa ng tayo, kwento ko na sa inyo to, yung buhay ni Moses, yung 40. Pag sinabi kasi 40, yan yung kabuuan ng panahon.
Ito sabi niya sa Israel, ipinagdubay sa iyo ng Panginoon mo Diyos nitong 40 taon sa ilang. Kasi pwede 1 week nga lang nandun eh. Kaso paano malalaman ng Diyos kung sino totoo doon? Puro mga ano yung mga rebelde yung mga Israelites eh. Di pinagtagal niya. Paano niya pinagtagal? Inutusan niya si Moses. O Moses, pag umakyat lang yung yung ulap, tsaka lang kayo lalakad. Pag hindi lumalakad ang ulap, hindi kayo lalakad. Yun yung Shekinah glory of God, yung ulap. Kasi pag nakakatipon-tipon sa tabernacle, bumababa yung ulap. Pag nasa baba ng tabernacle, hindi sila lalakad. So, kontrolado ng Diyos ang pagkilos ng Israel. Sa gabi, meron silang ipo-ipong apoy. May meralco. Pero yung mga, ang sarap ng buhay ng Israel nung araw. Hindi sila nagtatrabaho, kakain sila ng mana. Walang kahirap-hirap, pupulutin lang nila yung mana, umuulan ng mana. Pagdating ng nauuhaw sila, kakausapin lang ni Moses ang bato, maglalabas ng tubig. O kaya papaluin. At ang batong yun, si Kristo ang nagsusupply, sabi sa Bible. Tapos wala silang bayad na meralco, may ipo-ipong apoy. Tapos napapaligaya pa sila ng Diyos, may Shekinah glory. Nagawa pa nilang sumuway sa Diyos. Pinagkakain sila ng lupa. Pinagkakagatuloy sila ng mga ulupong. Sarap buhay sana. Ay, tinesting ng Diyos ngayon sila. Ito sabi ng Diyos. Upang kayo'y mapagkumbaba niya at subukin kayo na malaman kung ano ang nasa inyong puso. Kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. Yan ang ginawa niya kay Hezekiah. Sabi niya kay Hezekiah, binabayaan kita para maalaman kung ano nasa puso mo. So, ganun din ang ginawa ng Diyos eh. Sa millennium period, mag-aari si Kristo kasama tayo. Pinabayaan niya ang mga tao. Kaya maaalaman kung sino doon ang masama. Kung sino yung masama doon, papatayin ng dila ng Panginoong Jesus. Sabi sa Isaiah 11:4. Kundi siya ay hahatol sa katuwiran sa dukha at sasaway ng may karampatan dahil sa maamo sa lupa at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at ng pamalo ng kanyang bibig at ang hinga ng kanyang labi ay kanyang papatayin ng masama. So patay ka kaagad. Tayo, alam na tayo pinakamapalad sa lahat by grace. Yung dispensation inabot natin nung ipanganak tayo is by grace. Awa. Kasi nung una, under the law eh. Under the law of Moses ang pagkakaligtas. Nung una, by conscience eh. Wala pang batas eh. Nung panahon ni Eva at ni Adan hanggang kay Moses, by conscience. Nung bigyan na ng law, kay Moses na. Pag sumuway ka na doon sa law, makasalanan ka na. Transgression of the law is a sin. Pero sinample lang ng Diyos yung law para malaman kung sino matigas ang ulo. At nag-sample ng Diyos doon para patawarin, dugo. Dugo ng mga hayop. Para pagdating ni Kristo, naiintindihan na natin na yung dugo pala ni Kristo ay forever maglilinis na kasalanan. Ipinakita lang ng Diyos yung anino bago pinakita yung pinanggalingan ng anino. So alam na natin ngayon. So natutunan na natin ang mga sample sa Old Testament. Huwag natin balikan. Yun yung sample na huwag tayo makatulad sa kanila. Matigas ang mukha, matigas ang ulo. Imbis na 7 days, nasa promise land na 40 years pa. Tayo din. Papunta na tayo na sa langit, baka mamaya ay madiskaril pa. Ipuesto mo yung train mo doon sa riles. At ang riles natin si Kristo. Ilagay mo yung train mo doon sa riles si Kristo para dire-diretso sa Ama yun. Yung riles, pag sample, imagine niyo lahat tayo, may kanya-kanyang riles. Pero si Kristo lahat yun. At ang pupuntahan natin, Ama lang. Di ba lahat tayo pupunta sa Ama? Hindi naman tayo magpapalit-palit ng kanya-kanyang riles. So, dadaan ka lang kay Kristo. Merong mabagal, merong mabilis. Pero doon din ang baksa. Sabi, meron nahuli, may nahuli. Ang importante, doon ka babaksak. Katulad ko, gumraduate ako kahit 10 taon. Gumraduate naman ako. Kahit 3 lang ang grade ko, graduate ako ng Industrial Management Engineering. Diba? Ang importante, gumraduate ka. Kahit ano naging gumraduate ka. Ang importante, graduation. Hindi importante yung pasimula. Ang importante, pagtatapos. Eto, magtatapos na tayo. Graduation eh. Pakonti na ng pakonti. Kita nyo, di ba sa mga marathon? Nagsimula sa 1,000.
Tapos ang mga finisher, 10, 20. Ganun din tayo eh. Ang iglesia ng LCD, ano yun, nagsimula sa libo-libo. Eh ngayon, ilan lang tayo, ubo-ubo na lang. Hindi na tayo libo-libo. Konti-konti na lang natitira. Bakit? Siyempre, pag gumawa ka ng bahay, tapos pagagandahin mo yung bahay, di ba, lalagyan mo ng palitada. Anong gagamitin palitada doon sa bahay? Engineer. Hindi ba buhangin? Eh para magamit mo yung buhangin, di ba, ano tawag doon? Gigilingin. Ano tawag doon? Bibistayin. Bakit? Ang matitira doon, yung mga buhangin pino. Disciple na. Mga refine. Yung mga malalaking bato, itatapon. Kaya tayo ginagawa ng agad, nire-refine. Paano na-refine? Eh di ba pinainom? Nung panahon na yun, si Gideon, sabi ng Diyos, ang dami. Pumunta ka sa batis. Painumin mo yung mga natira. Sasabihin ko sa iyo kung sino napili ko. Di ba ni-refine? Sino yung uminom na parang aso? Hindi refine, hindi disciple, hindi naturuan. Hindi yan. Yung uminom ng pag may gamit ang kamay. Ibig sabihin, refine nga at disciple. Nakakaintindi ng tama pag hindi aso. Tunay na pag-kamay. O, 300 lang, di ba? From 32,300. Biruin mo yun. Hindi pa nga umabot sa tithes. Di ba? 300 lang. Dapat sana, kung 32,300, 3,200 sana ang tithes. Eh yung 300 lang eh. 0.01% lang ang hiniram ng Diyos. Buong mundo, mula kay Eva kay Adan, ang papasok lang doon sa New Jerusalem kasi laki lang ng United States. O biruin mo pagkalaki-laki ng universe, bilyon-bilyon mga tao. Tapos ang titira lang sa langit kasi laki lang nandun sa United States. Yun lang ang papasok doon. Gaano karampot. Kaya nakakalugod sa Ama, munting kawan na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Amen.